Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kamakailang pahayag ng former BitMEX CEO na si Ginoong Arthur Hayes, kung saan ay sinabi niya na hindi pa tapos ang bull cycle ni Bitcoin at posibleng umabot po ang presyo nito sa $250,000. Napaka-controversial ang statement na ito, kaya titignan po natin kung bakit niya ito sinabi, ano po ang mga dahilan sa likod ng kanyang prediction, at ano po ang maaring epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay Bitcoin. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Ang nakikita po natin dito ay si Ginoong Arthur Hayes. Yan, siya po ang dating CEO ng BitMEX at siya po ay kilalang kilala dito sa community ng crypto dahil po sa kanyang ibinabahaging mga predictions. Kaya, ayan po ulit, si Ginoong Arthur Hayes, ang dating CEO ng BitMEX at isa po siya sa pinakamalaking ang BitMEX ay isa po ito sa pinakakilalang derivatives crypto exchange sa buong mundo. Dahil sa kanyang malalim na kaalaman at karanasan sa crypto market, maraming investors at saka traders ang nagbibigay bigat sa kanyang mga pananaw. Kaya naman tuwing siya po ay nagsasalita tungkol sa future ni Bitcoin, marami ang nakikinig. Ngayon ay ano po ang prediction ni Arthur Hayes para dito kay Bitcoin? Ayan. Sa kanyang panibagong essay na pinamagatang The Ugly, sinabi po ni Ginoong Hayes na bagamat may short-term correction na posibleng magpabagsak sa presyo ni Bitcoin sa pagitan po ng presyong $70,000 hanggang $75,000, naniniwala siya na aabot ito sa $250,000 bago matapos ang taong ito. Ayan. Kung ikukumpara po sa kasalukuyang presyo ni Bitcoin na $105,000, ito po ay nangangahulugan ng isang 138.09% na pagtaas. Ngayon ay bakit po siya nagkaroon ng pag-aalinlangan sa short-term market? Bagamat bullish po siya noong unang bahagi ng taong 2025, nagkaroon po ng shift sa market sentiment or pagbabago po sa market sentiment ni Ginoong Hayes dahil po sa mga sumusunod na tatlong dahilan dito. Una ay ang macro banking issues. Yan, sa kabilang po rito ang mga pagbabagong nagaganap sa banking credit expansion at saka central bank balance sheets. Pangalawa ay ang pagtaas naman po ng Trump meme coin. Ayan. Naging bahagi ito ng usapan dahil posibleng makaapekto po ang mga ganitong uri ng coins sa overall crypto market. At ang pangatlo ay ang correlation po ni Bitcoin sa stocks at saka sa US Treasury. Napansin po ni Ginoong Hayes ang mga similarities o pagkakatulad ng kasalukuyang market movements sa nakalipas na taong 2021 na crypto crash. Ayan. Ngayon ay bakit po sinabi ni Ginoong Hayes na hindi pa raw tapos ang bull cycle? Yan, ayon po kay Ginoong Hayes, kahit may inaasahang pagbagsak na presyo dito kay Bitcoin sa pagitan po ng $70,000 at saka $75,000, hindi po ito nangangahulugan na tapos na ang bull cycle. Sa halip ay nakikita niya ito bilang isang pansamantalang correction na magbibigay ng pagkakataon para makabili ng mas murang Bitcoin at iba pang mga quality cryptocurrencies. Ayan, ano naman ang Maelstrom investment strategy nitong si Ginoong Hayes? Upang maging handa sa posibleng pagbaba ng presyo ni Bitcoin, ay inihayag ni Ginoong Hayes na ang Maelstrom, isang firm na pinamamahalaan ng kanyang pamilya, ay nagdagdag ng kanilang stake Ethena USD stablecoin holdings. Yan, nag-take din sila ng profits mula sa ilang investments na tinatawag niyang shitcoins. Ayon sa kanya, ang ganitong hakbang ay magbibigay ng sapat na pondo upang makabili ng Bitcoin at mga quality shitcoins sa darating na dip. Ayan. Mukhang ang sama naman ng tawag niya rito na mga shitcoins. Ayan. Parang basura. Ayan, basura ng mga coins. Ang
ito naman ang iba pang mga $250,000 na Bitcoin predictions. Hindi lamang po si Ginong Hayes ang naniniwala na aabot sa $250,000 si Bitcoin sa kasalukuyang bull cycle. Kasama rin po rito ang Real Vision founder na si Ginoong Raul Pal at ang market observer na si Ginoong Jason William. Pareho nilang nakikita na may matinding potential si Bitcoin na umabot sa ganitong presyo bago matapos ang cycle. Ayan. At ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay Bitcoin. Yan, para sa atin ay mahalaga pong pag-isipan ang mga predictions na ito. Una, kung totoo ang sinasabi ni Ginong Hayes at iba pang eksperto, may pagkakataon. Meron po tayong pagkakataon para kumita ng malaking profit kung makakapag-invest po tayo bago ang inaasahang price surge. Gayunpaman, dapat po nating tandaan na mataas pa rin ang volatility ng crypto market. Ang prediction ng Ginong Hayes na bababa muna ang presyo ni Bitcoin bago ito tumaas ay nangangahulugan na dapat po tayo maging handa sa biglaang pagbabago ng market. Pangalawa, makakatulong po ang paggamit ng stable coins tulad po ng Ethena, USD upang protektahan ang ating investment sa panahon ng market dip. Kung nagbabalak po tayong bumili ng Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies, maring maghintay muna tayo ng tamang pagkakataon kung kailan po mas mababa ang presyo ng mga ito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw, napaka-bold or napakatapang po ang prediction ni Ginong Arthur Hayes. Ngunit hindi po ito imposible. Ang crypto market ay kilala sa mga biglaang pagtaas at pagbaba ng presyo. Gayunpaman ay mahalaga pong tandaan na kahit gaano ka-credible ang isang analyst o expert, walang makakapagsabi ng tiyak na mangyayari sa future ng market. Yan, sa future o hinaharap ng market. Kaya bilang isang investor, mahalaga pong magkaroon tayo ng maingat na diskarte. Huwag po tayong basta-basta magpapadala sa hype. Gamitin po ang impormasyon tulad ng mga pahayag ni Ginong Hayes bilang bahagi lamang ng ating research. At tandaan na ang pinakamahalagang investment ay syempre ang ating kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.